Mapagpalang hapon ng Thursday sa ating lahat, mga Itulay Chuties. At muli po, ako si Tutor Leonard, kasama si Tutor Carl, ang inyong live na live mga kasama every Thursday alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Live po sa DepEd EdTech Unit, DepEd tayo. At syempre po, i-like at i-share nyo rin po ang page ng DepEd Itulay mula po sa may Facebook pages at sa may ating pong YouTube channels. At hello po sa ating mga unang kasama ngayong hapon. Gaya po ni na Angelo Kurt Pantoja, good afternoon. Ni na Aisel Cabasa, good afternoon po. Watching from Alibadbad National High School. At andyan din po si Patricia Leones, si Janelle Paulit. Good afternoon po. Watching po Janelle 9 Paulit ng SPJ. Watching and listening from Ocampo National High School. Good afternoon po kay Visitasyon Guyad Furok. Good afternoon po. Watching and listening from Doña Magdalena Gafud High School. Hello din po kay Jillian Pelemo ng grade 9A Ocampo National High School at kay Vina Garing Navarro. Hi po, watching from Ocampo National High School. Hello po at welcome po sa ating lahat ngayong pong hapon na ito. At syempre po, ang ating pong aralin ay ikot po sa ating unang linggo ng quarter 3 na may pinamagatang pong paikot na daloy ng ekonomiya. Hello din po kay Arlene Rimarin. Hello po kay Tutor Arlene. Apakagandang Huwebes ng hapon, Tutor Leonard. Also kay Princess Lay Agbayani at kay Kim Lawrence ng grade 9 Ocampo ng National High School. At syempre po, binabati po natin ang lahat po ng tuties, ang kanilang po mga teachers, at syempre po, ang mga schools at ang ating po mga supportive na mga school heads this afternoon. And also give me the chance po na batiin ng aming SDS, Madam Lailani Kunana ng our ASDS, Madam Maylin Minimo, our very supportive EPS, Madam Espirito, at ang aking pong mga kasama sa may DepEd Olonga po. Hello po sa inyong lahat dyan. At again po to our tuties na maaga pong narito sa ating live ngayong hapon, we may share, we may like our live this afternoon para po mas marami tayong makasama. At ngayon din po i-announce ni Tutor Leonard kung sino po ang ating nagwagi, ang ating Quiz Bee champion for quarter 2. At upang parangalan po sila, mamaya po ay atin po silang bibigyan ng kanilang medyo good na prize for being masipag, masigasig na tuties. At hello rin po kay Nicole Javier, kay Jimson, kay Cherry Nova, kay Angela Honoria Fetizanan, kay Jana Edin, kay Kim Lawrence, kay Eliza May Baranda ng Ocampo High School, kay Francis Largosa, kay Stephanie Isguera Laresma, kay Finn Ashley, kay Lloydson Paho, at sa iba po natin mga kasama. At ilang paalala po before we continue our discussion. Ihanda po ang inyong notebook, lapis, kwaderno, at kung meron po kayong hawak na module, mas mabuti po. Ang ating pong gagamitin sa talakayan ay ang Araling Panlipunan 9 module na sinulat po ni Ma'am Marites A. Abiera at nilathala po ng DepEd Region 7. At syempre po, inaasahan po ni Tutor Leonard na kayo po ay makipag-interact, makipag-participate through our chat box. Alright. At hello po kay Mitch Labios ng Ocampo National High School, kay James Irian Mer ng Barreto National High School, kay Princess Joy Cadiente Balana, kay Princess Manalo, kay Leilani Quijano, Charmiel Dilia, kay Mary Shane Baluaro, Princess Divine C. Manipon, Abby Villanueva Pilapil, at kay Princess Manalo. At yan po, atin pong i-award ang ating second quarter Quiz Bee champion. At ang ating pong champion for second quarter is none other than Aldrich Tipones mula po sa Ocampo National High School. At kung nariyan ka ngayon sa live, Kuya Aldrich, pwede mo akong i-PM para po isend ko sa iyo ang iyong premyo. Alright, let's continue. Ang quarter 3, week 1 po ay meron pong MELCS na ipapaliwanag ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. So, in this very first week po, tayo po ay papasok in a larger scale economy or we also know as macroeconomics.
At hello din po kay Catherine J. watching from Etchaga West District, Doña Magdalena Gapud High School. Hello po sa inyo dyan sa may grade 9 Scorpio. Also kay Kimberly Benitez, kay Gloria Tipones, andyan din po si De Luna Romuel. Andyan din po si Donita Gonzaga Hernandez at si Shaya Ruby ng San Mariano National High School, SDO Isabela ng grade 9 Chrysanthemum. At hello po sa lahat po ng ating kasama mula po sa mga students, teachers, and of course ating po mga supportive na school heads. At now, para po umpisahan ang ating aral ngayong hapon, tayo po ay maglalaro ng Game Ka Na Ba? Ang ating pong panuto. Ayusin ang mga titik sa loob ng kahon or kung di man sa kahon, yung mga naka-jumbled letters po upang makabuo ng salitang may kaugnayan sa talakayang module. Isulat ang nabuong salita sa sagutang papel. At syempre po, in our case, pwede pong ilagay ang inyo pong sagot sa ating comment box. At hello din po kay Marian Joy Rostia Berinya. Good afternoon po, watching from grade 9A, watching from Ocampo National High School. Also kay Carl Castillo, watching from LFG Diamantina National High School ng Cabanatuan East District. At kay Queenie Angeles, watching from grade 9 Plato from Alibadbad National High School. Ang teacher niya po ay si Sir Jesus Valenzuela. Hello po at welcome po sa ating live this afternoon. For our question number 1, ano kaya ang tawag sa nagbebenta ng kalakal at paglilingkod? So kapag inayos niyo po ang rumbled letters po na yan o jumbled letters po na yan, makakabuo kayo ng salita na sila po o ito po ang nagbebenta ng kalakal at ng paglilingkod. At hello din po kay Kathleen Espio ng grade 9 SPJ ng Ocampo National High School. Ayan, may nakita na po ako nakasagot sa ating question number 1, kaya po ibigay na po natin ang tamang sagot. For number 1, ang tamang sagot po ay ang bahay kalakal. At tama po si Carl Castillo at sina Kim Lawrence, V. Nagaring Navarro, Janelle Polit, andyan din po si Visitasyon, si Princess Manalo, si Jill Antoinette Salo, andyan din po si Nicole Javier, Queenie Angeles, Stephanie, tama po ang sagot nila, at si Princess Manalo, at si Kuya Mark Platon ay tama rin po. At hello po kay Rick Joshua Del Castillo ng grade 9 National High School ng Ocampo. At hello din po kay Azel Kabasag, good afternoon po, watching from Alibadbad National High School. At syempre po, tama rin po sina Finn Ashley, Kathleen Espion, andyan din po si Bernard Aurelio at si Nika Arnante. Hello po sa inyo dyan. Number 2, salapi o pera na sinisingil ng pamahalaan upang kumita. So ano ang tawag natin sa salapi na ating ibinabayad in different ways sa ating gobyerno? At ito po ang nagiging nilang kita upang ibigay naman ang mga serbisyong kanilang ginagawa para sa atin. You may put your answer po in our comment box. At watching from Etchaga West District, Doña Magdalena H. Food High School, hello po kay Patrick Colombano ng grade 9 Aries. Ang dami na po nakasagot for number 2 right away. At kay Aldrich Tipones ng 9 SSC Ocampo National High School. Kuya Aldrich, ikaw po ang nanalo ng ating quiz B for quarter 2. Mamaya i-PM mo ko para maisan ko sa iyong prize. Alright? For number 2, ang tamang sagot ay buwis or tax. At tama po ang ating mga learners, gaya po nina Kim, Kimberly, Princess, Nicole, Patricia, Vina, Donita, Mary, Aldrich, Cherry, Jill, Sophia, Abby, Kathleen, Nika, Kimberly, Jillian, Finn, Janelle, Queenie, andyan din po si Visitasyon, si Carl, si Kurt, si Stephanie, si Tutor Arlene, ay nakisagot po sa ating live this afternoon. At syempre po, si Mitch, si Marjorie, si Ange, Isabella, si Shia, si Kuya Mark, si Aldrich, at si Kuya Carl ay tama rin po for number 2. Let's go for number 3. Nagatustos ng mga salik ng produksyon. So, sino kaya ang nagtutustos sa mga salik ng produksyon? So, ano kayang aktor ng economics ang nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo, iba't ibang gawain upang
patuloy na umikot na gumana ang produksyon. That's our number 3. At hello din po kay James, tama po si James Irian, si Tamika Nohea Betito, at hello po kay Isabella May de la Cruz, at kay Tamika Nohia, at tama rin po ang sagot kanina ni Tamika ani James Irian. Alright, for number 3, now let's check our answer. Ang tama sagot ay sambahayan. That is correct. Tama po si Aldrich, si Patricia, si Kim, si Azel, si Visitasyon, si Nika, Nicole, James, Mitch, Vina, Kurt, Janelle, Princess Jill, Abby, Donita, Finn, Mary Shane, Stephanie, Eliza, Carl, Tamika, Kathleen, Francis, Isabella, Queenie, Carl, Jillian, at andyan naman po ngayon si Angela, Ignacio, at si Hanelet Magistrado. At tama rin po si Kuya Mark for number 3. Very good, mga cuties. Number 4, nagbibigay ng mga pampublikong paglilingkod sa sambahayan. So, sino po ang aktor sa ekonomiya na nagbibigay naman po ng mga serbisyo at paglilingkod sa sambahayan? So, when we say sambahayan, again, ito po yung ating mga household. This includes families. At for number 3, tama rin po si Marian, si Ange, at si Nika Arnante. Alright. So, let's now look for number 4 at ang tamang sagot ay pamahalaan or government. At most of our choices po ay tama na naman po for number 4. Let's go for number 5. Pagpasok ng mga produktong galing sa ibang bansa. So ito po ay isang English word. So ano po ang tawag natin sa pagpasok ng mga products and including services sa ating bansa? That's for number 5. Tama rin po si Queenie, Mark, si Angela, at ilo po kay Ange de la Peña ng grade 9 Milky Way ng LFG Diamantina National High School. Welcome po. And for number 5, ang tamang sagot ay import. At syempre po, alam na alam po ng ating mga learners yan dahil po we have discussed it several times in our live. Let's go for number 6. Ano naman ang tawag sa pagluluwas ng produkto galing sa bansa? Kung kanina we call it import, pagpasok, ano po ang tawag naman sa number 6? Pagluwas ng produkto. Tama rin po si Vina, Elaine, Hanlet, Finn, Mitch, andyan din po si Aldrich, si Vina, si Elaine, si Queenie, si Tamika, Mark, si Isabella, at tama rin po si Tutor Arlene, si Azel Cabasag. Let's look for number 6. And the correct answer is export. Alright, that is correct. Number 7. Proseso ng paggawa ng produkto at serbisyo. So ano po ang tawag natin sa proseso? The process of creating product and services. So sa number 7 po, number 6 po, tama rin po sina Aldrich, Marian, Nicole, Donita, Hanelet, Cherry Nova, andyan din po si Janelle, si Ange, si Anna, si Mary Shane, si Princess, James, Jill, Vina, Catherine, Kim Lawrence, si Tamika Nahea, Mark Visitasyon, Eliaza, May Baranda, Mitch Labios, Kurt Angelo Pantoja, si Nika, si Kuya Carl Lexus, Elaine, and Queenie. Now, let's go for number 7. The correct answer is production. At syempre po, alam na alam po ng ating mga learners yan. Very good. Number 8. Paghanda para sa hinaharap. So, ano po ang ating term na ginagamit sa economics na may kinalaman sa paghanda para sa hinaharap? Ano po ang ating tawag dito? Tama rin po sa number 7 si Elaine, si Jillian, si Queenie, si Mary Shane, si Mitch, si Ange, si Ana Sofia, at si Kuya Mark Platon. So, what do we call yung proseso ng pag-iimpok, no? Yung we are keeping a certain amount of our money upang magamit natin sa hinaharap. So, what do we call it? That's our question number 8. And the correct answer is, nasabi na po ni Tutor Leonard, pag-iimpok or savings. Alright, number 9. Pamilihan ng mga tapos na produkto. So, ito po ay 2 English words, no? So number 8 po, tama po si Anita, si Kathleen, si Isabella, si Vina, si Stephanie, si Mitch, si Kathleen, si Vina, si Hanlet,
Tama rin po, Donita, si Ange, si Nicole, si Ayla, si Janelle, Princess, si Elaine, si Aldrich, si Finn, si James, si Isabella, si Francis, si Nika, si Azel, si Patricia, si Kurt, at tama po ang lahat ng ating cuties this afternoon. So, ano po ang tawag sa ating pamilihan ng mga tapos o yaring produkto or finished products? At ang tamang sagot ay commodity market. At tama po, si Ma'am Arlene, si Aldrich, si Kurt, si Ange, si Janelle, si Hanlet, si Nicole, si Kimberly Benitez. Hello po sa ating po lahat dyan. At tama rin po si James, si Elaine, si Eliza, si Anne-Sophie, si Chris, si Francis, si Mark, si Carl, si Kathleen Espion. Thank you po for answering. Let's have our last question, number 10. Ito naman ang pamilihan ng mga salik ng produksyon. So kung kanina, kapag kayaring produkto, we call it as commodity market. Ano naman ang ating tawag doon sa isang market na kung saan binebenta yung mga salik ng produksyon? You may now put your answers on our comment box. Tama rin po sa number 9, si Isabella, si Mitch, si Carl, si Kathleen, si Mitch. And for number 10, tama po ulit ang sagot ninyo, we have the factor market. Tama na naman po ang ating mga kasama, gaya po ni Nicole, Elaine, Nika, andyan din po si Kathleen, si Isabella, si Princess, si Kurt, si Donita, si Carl, si Elaine, si Aldrich, si Aizel, si Abby, si Ma'am Arlene, si Stephanie, si Frances, Rialyn, si Janille, Ayla, at andyan din po si Cherry Nova Dominguez. Very good po ang ating cuties this afternoon. Now, let's move a little forward. So, ito po mga word na inyo pong hinulaan kanina ay ang ating kasama sa word treasure. Which means, ito po ay mga keywords, mga mahalagang salita na ating pong matatalakay in our discussion this afternoon. Gaya po ng bahay kalakal, buwis, sambahayan, pamahalaan, export, import, produksyon, pag-iimpok, commodity, and factor market. Tama rin po kanina si Jillian, si Mary Shane, si Jill, si Shaya, si Hanelet, si Cherry Nova, si Anna, si Tamika, si Kimberly, Mitch, Eliza, Queenie, Ange, Kuya Mark, Marion, si Isabella. At you may na put your scores po on our comment box. Ilan kaya nakuha ng 10 out of 10 in our questions this afternoon? Sabi po ni Kuya Mark, siya po ay 10 out of 10. Si Ange, si Isabella, si Queenie ay 9 out of 10. Very good. Alright, let's move a little forward. So, when we say modelo ng pambansang ekonomiya, ano po ito? Siyempre po, ito po ay isang model. And when we say model, pwede po ito maging pattern. Pangalawa, ito po ay nagbibigay ng konteksto sa pagsusuri ng pambansang ekonomiya sa macroeconomics. So, dahil meron tayong model na pwedeng sundan, we can see the deficiencies and we can see the strength of a market in macroeconomics. So, mas malaking economics na ito. At syempre po, naglalarawan ng interdependence ng lahat ng sektor sa isang ekonomiya. So, ang ating pong focus this afternoon ay makita kung paano po nagsasanga-sanga ang kanilang mga ways. So, ano o how do we say na isang sector ay interdependent to the other? Paano po naging magkarugtong ang bituka ng sambahayan at ng produksyon at ng ibang mga aktor? Wow, puro 10 over 10 at 9 over 10 ang ating cuties this afternoon. Congratulations po. Job well done. Ibig sabihin, mas madali po natin maunawaan ang ating topic this afternoon. Let's move. So, ang ating unang modelo, ito raw ay isang payak na ekonomiya. And when we say payak, it means simple. So, bakit po siya simple? Because we only have two actors. So, lagi po nating ilagay sa ating isipan, when we study about modelo ng ekonomiya, so we should put in our mind the actors. Kasi po as we move forward, mag-a-add si Tutor Leonard ng iba't ibang actors. So in this one, we have sambahayan at we have the bahay kalakal. So when we say sambahayan,
we always define this as the household. So ito yung mga families. At tutor, ano po ang meron sa sambahayan? Siyempre po ang sambahayan ang kumukonsumo ng mga produkto at serbisyong nililikha sa bahay kalakal. Yun lang ba, tutor? Hindi lang yun. Ang sambahayan din ang nagbibigay ng lakas paggawa sa ating bahay kalakal. At sabi rito, ang sambahayan at bahay kalakal ay iisa. Bakit, tutor? Kasi ang actors, ang mga tao ng sambahayan, ay sila rin ang actors sa bahay kalakal. Ang gumagawa ng produkto ay siya rin kumukonsumo nito. And where do we usually see this kind of market model? Ito ay commonly na makikita po natin sa mga simple mga community. Alright? So there are times na mga sambahayan ay sila rin po ang nagiging employees, ang gumagawa ng products at nagpo-provide ng services. Alright, let's go for number 2. Ang bahay kalakal at ang sambahayan. So now we will look at this kung paano ngayon ang interaction between bahay kalakal at ang sambahayan. So basically, we know ng sambahayan, so we look at this. Si tutor po ay gumagamit ng marker para po makita po ninyo yung aking po tinutukoy na words. So ang sambahayan po, syempre, ito po ang laging dulo, no? When we have production, kapag meron pong produksyon, pag gumagawa ng serbisyo at produkto, ang lagi pong dulo ay ang sambahayan. Bakit po? Kasi po ang purpose ng produksyon, ng pag-create ng service at product is the satisfaction of sambahayan of the consumer. So, we will start first from bahay kalakal. So, ano po ang ginagawa ni bahay kalakal? So, when we say bahay kalakal, ito po yung mga lumilikha ng products. So, sila po ay nagkikreate ng produkto at serbisyo. At ito po ay kanilang inilalaga, ibinebenta sa ating pong natawag na pamilihan ng tapos o yaring produkto at serbisyo. At syempre po, ito ay bibilhin naman ng ating sambahayan. Iko-consume, bibilhin, gagamitin ni sambahayan. At syempre po, ang pinakadulo niyan, they will be satisfied with the consumption. Now, ano naman po, sir, tutor, ang role ng sambahayan? Si sambahayan naman po, ang ang lumalahok sa pag-create ng mga salik ng produksyon. So, sila po ang gumagawa usually ng services. Sila rin po ang gumagawa ng mga products, no? And also, ang kanila po mga nilikhang produkto at serbisyo ay kanila pong ibinebenta sa pamilihan ng salik ng produksyon. Na siya naman pong ginagamit ng bahay kalakal sa paggawa ng input para sa produksyon. Okay, Tutor Leonard, medyo madugo yung topic natin ngayong hapon. Can you give us a solid example kung paano po umiikot? Alright, let's start from the sambahayan. Ang sambahayan halimbawa, isang pamilya, may nanay at may tatay. Si tatay ay nagtatanim ng kamote. So in short, si tatay ay gumagawa ng produkto. Right? So ang kanyang inaning produktong kamote ay kanyang ibebenta ngayon sa pamilihan ng salik ng produksyon. Ito po sa baba yan. At syempre po, bibilhin ngayon ng bahay kalakal. Nakita ngayon ni Aling Nena yung magandang quality ng kamoteng gawa ni tatay. At kanya itong binili. At ginawa niya ito ngayong kamote chips. So now you have the product, which is kamote chips. At ang kamote chips ngayon, nalikha ni Aling Nena, ay kanyang ibebenta sa palengke. At ikukonsume ngayon ng mga sambahayan or consumers. Before we continue, hello po. Patuloy pong nanonood si Isabella, si Tamika, si Irene, si Rialyn Liarde, si Krisha, si Isabella at si Emilia Rose Baduria ng grade 9A Ocampo National High School. Alright, let's move a little forward. Ikatlong modelo, ngayon po ang i-add natin naman ay ang pamilihang pinansyal. And most commonly,
we have the banks or bangko. So ano nga ba ang gampanin ng bangko when it comes to the economy? So, tignan po natin ang araw ha. Yung una pong araw ay pataas, pabalik po ng bahay kalakal, at yung isa naman pong araw ay mula sa sambahayan. So, i-check po natin muna mula kay sambahayan. So, sambahayan or household, syempre, ang mga tao rito usually, sila po yung mga nagkatrabaho. At sila po yung kumikita. And a part of their kita ay maaari po nilang ilagak patungo sa bangko gamit ang ating word kaninang pag-iimpok or savings. At tutor, bakit nga po nilalagak ng mga tatay at nanay natin yung kanilang kinikita sa bangko? So that's very simple. We have main two reasons. First, para po kumita ng interest. Pangalawa po ay para to keep their money, para po hindi nila magastos. At syempre po, sa bangko po, hindi natutulog ang salapi natin. Ano pong ginagawa ng mga bangko? Ito po ay kanilang ginagamit bilang kapital. At maaari po nilang invest sa mga bahay kalakal. Alright? So, ang ginagawa po nila, yung pera pong iniimpok ng ating mga workers, ng ating mga parents sa mga bangko, ay ginagamit po nila upang kumita naman ng pera. Sa anong paraan? Sa pag-invest ng bahagi nito sa mga bahay kalakal or we also know as businesses. Let's go for number 4. Ang ika-4 na modelo ay ang pamahalaan. So now, when we talk about the government, ano ba ang work ng government sa economy? So again, as we discussed last quarter, depende po sa uri ng government ang kanilang magiging pakikilahok sa isang ekonomiya, no? At before we continue po, nais kong batiin ng ating mga kasama, gaya po nila, Abigail Sarte, sorry po, late ako. Okay lang, Abigail, kay Josephine Cesar, Jaslyn, si Carla, Abigail Sarte, Janelle Polit, si Crisia o Crisia, si Elaine, si Hillary, si Marjorie ng grade 9 Ocampo High School, Josephine, si Virakel, si Hanalet, si Carla at si Sarah May Emiterio. Hello po sa inyo dyan sa may Ocampo National High School. Now, we look at this. So kung kanina po, mula po sa payak or simple, nag-add po tayo ng bangko. Now, we will look at the pamahalaan. Ano ba ang work ng pamahalaan? At tutor, ano po yung dalawang word na nakalagay dyan? First, we have the public revenue, and then we have the word buwis. So, when we say buwis, ito po yung ating tax, o ito po ay bahagi, usually, ng ating kinikita na ibinabayad natin sa gobyerno. Kaya kung magtataka kayo, o nga, tutor Leonard, no, paano nga pala nakakagawa ng mga tulay, ng mga schools ang gobyerno kung wala naman nagtatrabaho sa kanila doon? Yeah, you are thinking right. Ang pinaka-blood, ang pinaka-dugo, ang nagpapatakbo ng mga proyekto ng gobyerno ay ang ating mga buwis. At syempre po, ang tawag sa kita ng gobyerno mula sa buwis ay public revenue. And in the fourth quarter, I believe, we will discuss different types of taxes or mga buwis. Ayun. Tutor, paano po gumagana si pamahalaan? So si pamahalaan po, syempre ay nasa gitna. Ayan. So, ang work po ni pamahalaan is to regulate, no? Panatilihin pong balanse, tama ang pagtakbo ng gobyerno at lawful. And lawfully po, ang gobyerno po ay merong kakayahang kumuha ng taxes sa pamilihan ng salik ng produksyon. At ganoon din po sa pamilihan ng mga tapos na produkto. Kaya if you will check, pag pumunta ka ng isang supermarket, i-check mo yung nakalagay doon, yung kanilang VAT or Value Added Tax. Nakalagay po sa ating resibo, sa baba po. At meron din po mga taxes in different forms, gaya po ng tax sa lupa, we have amilyar. Meron din pong tax sa pag-i-import, pag-i-export, we have the tariff, and so on and so forth. So, again, ang work po ng gobyerno sa pagpapatakbo po ng ating ekonomiya
is to make sure that everything is regulated properly. So, in this model, ang work po ni government is to collect taxes. At para po sa taxes, to provide services for the Filipino community. Ayan. At syempre po, we have the number 5. Ina-add na po natin si kalakalang panlabas. So we now have our trade. And we have two important words na inyo po nahulaan kanina. First is the import, next po is si export. When we say import, pag-aangkat o pagbili ng mga produkto o serbisyo sa ibang bansa. And on the contrary, we have export. Ito naman po yung pagluluwas ng o pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa. So, tutor, pansinin ninyo, when you go to a market, in a supermarket, hindi lang produktong Pilipino ang meron tayo. Right? At sad to say, at times, yung ibang Pilipino, mas tinatangkilik nila yung mga produktong likha ng ibang bansa. At tutor, paano po nakakapasok ang mga produkto ng ibang bansa sa atin? Yan po ang gamit ni import at ni export. So si import po, we are buying products from other countries or other business entities outside ng Pilipinas. And kailan po, tutor, usually ginagawa ang pag-i-import? So ang pag-i-import ay usually pong ginagawa natin kung meron tayong shortage or kakulangan. So mula po kay panlabas sa sektor, ito po si pagluluwas at ito po si pag-aangkat. So, tutor, ano po ang focus when we say pagluluwas? So, pagluluwas, usually po ang ating pong ginagawa ay paano? When we say pagluluwas, take note. Usually, ang ating inluluwas sa produkto ay mga surplus products. Yung mga sobrang produkto natin. At dahil po meron po tayong larger market due to globalization, hindi na lamang po surplus ng ating inaangkat. Ang ating ini-import. Ano po ang ating ginagawa? We also export. And what do we export? Yung ating mga produktong ipinagmamalaki. At kasama po dyan ang ating mga Filipino workers. So we also export manpower through our sa ating mga nag-a-abroad na mga kasama. So, pag ating pong tinunton, si pag-aangkat, let's check po yung araw ng pag-aangkat. Ayan po si pag-aangkat. So, nag-aangkat po tayo, once again, kapag kabitin po ang ating produkto. Halimbawa po, nagkaroon po ng bagyo, nagkaroon po ng lindol, nasalanta po ang ating mga pananim o ang ating fisheries, maaari po tayong mag-angkat ng produkto. At mag-import naman po tayo, kailan po? When do we export? Kapag ka sobra. Kapag ka mag-import, kapag ka kulang. Kapag export, usually we have our surplus or we have a product na tayo po ay very proud of. Alright. So now, let's go to our activity number 2, tama o mali. Ang kailangan mo lang gawin ay isulat ang iyong tamang salitang tama o ang salitang mali. Depende. Kung tama, kung wasto ang pangungusap. At kung mali, kung hindi naman wasto ang pangungusap. At hello po kay Eliza Miguel Iwala, kay Chris Ashley Aguilnilo, at kay Jessa Abalos Paraino, at kay Harit Labiore Casero, watching and listening from Ocampo National High School. Also still watching po si Tamika Nohea M. Bitito. So again, this topic po will consume 2 weeks. Next week po, this is still our topic pero we will elaborate it in a more experiential way. Yung pong a way na mas mauunawaan po natin with examples and with situations. So our question number 1, ang macroeconomics ay sumasaklaw sa mga gawain ng kabuoang ekonomiya ng isang bansa. So remember, we have micro and we have macro. The first 2 quarters, we had our micro. Ngayon, when we say macro,
ito ba ay sumasaklaw sa mga gawain ng kabuuang ekonomiya ng bansa or hindi? Please put your answers kung tama o mali. At hello po kay Prince Ablao ng Grade in Andromeda, watching from Luis V. Gomez Diamantina, National High School, Cabanatuan East District, at kay Carla Jane Lapitan. At for number 1, ang sagot po nila ay tama, 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 dahil ang tama sagot ay tama. So when we say macroeconomics, we are looking in a larger scale of economy or economics. Tama po sina, naku, tama silang lahat. Tama po lahat ng sumagot ng tama for number 1 at napakarami niyo po. Thank you, thank you. Number 2, ang paikot na daloy ng ekonomiya ay ang simpleng modelo ng ekonomiya na may dalawang sektor, ang sambahayan at bahay kalakal. So, sa paikot na daloy daw, when we say simpleng modelo, ito ba ay sambahayan at bahay kalakal? Yun lang ba ang dalawang aktor? Ito ba ay tama or mali? At hello po kay Diane Ancheta, watching listening from Etchaga West District, Doña Magdalena HQ Food High School ng grade 9A risk. At for number 2, ang dami na pong sumagot agad dahil ang tamang sagot, dahil tama, the correct answer ay tama. So, pagkapayak or simple, we only have 2 actors, sambahayan at bahay kalakal. Very good po for number 2 ang ating mga kasama this afternoon. For number 3, ang bahay kalakal ay may tunguhin na paunlarin ang kanilang produksyon. So, tingin nyo ba na ang purpose ng bahay kalakal o ng producers ay paunlarin ang kanilang produksyon? Ito ba ay tama o ito ba ay mali? At hello po din kay Graciela Buensuceso ng Grade in Plato, watching from Alibadabad National High School under Sir J.B. Valenzuela. For number 3, ang sagot po nila ay tama dahil ang tama sagot ay tama pa rin for number 3. So, hindi ko na bakit yung mga names po ninyo kasi all of you got the correct answer at you are all correct. Number 4, ang panlabas na sektor ay may gawaing pag-aangkat at pagluluwas ng mga produkto at serbisyo sa loob ng bansa. So, ito ba ay merong purpose naman ng pagluluwas ng mga produkto sa loob at labas ng bansa? So, you may now put your answer po on our question number 4. Ayan. So, may mga sagot na po tayo. May sagot na po for number 4. At syempre po, ang tamang sagot po dyan ay tama, syempre. Dahil ang palabas sektor po, ang kanilang pong gawain ay ang pag-aangkat na pagluluwas ng mga produkto at serbisyo. Take note ha, hindi lang po sa loob ng bansa. So, this statement might be faulty a little, pero magiging po itong tama kung hindi lamang po sa loob ng bansa, magiging po sa paglabas ng bansa. So, the statement itself po ay dapat mali, pero po kung ang inyo pong sinasabi kay Tutor Leonard, tama naman po tutor pagluluwas ng produkto at serbisyo. So, hindi lamang po ito dapat pagluluwas ng produkto, ito rin po ay dapat pag-aangkat. Alright? So, for number 4, tama po kayo. For number 4, ang tamang sagot po ay for number 4 ay tama. So, faulty lang po yung ating statement ng konti, but for number 4, you are correct. Number 5, ang paglago ng ekonomiya ang tanging tunguhin ng pag-aaral ng economics. So, ang purpose ba ng pag-aaral ng economics ay ang paglago ng ekonomiya? Ito lang ba? So, let's be mindful with our question number 5 po, no? So, ito lang ba ang tanging tunguhin ng pag-aaral ng economics? Okay, for number 5, the correct answer is mali. So, bakit tutor? Kasi hindi lamang po ang paglago ng ekonomiya. So, you are also taught hindi lang kung paano take note grade 9 students,
bakit itinuturo sa grade 9 ang economics? So think of it. O nga tutor, no, bakit nga ba kami sinasangkot ninyo sa may gawain ng economics, sa pag-aaral ng economics? Dahil hindi lamang upang maging pagbutihin ang ating ekonomiya, kung hindi para i-prepare kayo the future life of the economy na maging mabuti, hindi lang maging epektibo, hindi lang maging mahusay, hindi lang maging malago, kung hindi maging matalino and all ways. Alright, so maraming salamat po sa inyong pakikilahok at congratulations po this afternoon. Again po, we are giving you the National Arts Month of 2022 for grade 7 and 12. Pwede po kayong sumali sa mga patuloy na mga activities mula po sa ating pong Music Arts PE Health Department. Andiyan po ang Music Virtual Himig Kundiman at Physical Education OPM, Dance Exercise, and Arts Ecocultura Rampa Feast ng Pilipinas. Please join and have a good way of celebrating our National Arts Month of 2022. At bilang pong kalagdagang gawain, ngayon mapalapit na ang halalan, iba't ibang plataforma ang ipinapangako sa atin. Sumulat ka ng 5 suhestyon na sa palagay mo ay higit na kailangan ng ating ekonomiya at ng mga Pilipino at kung bakit mahalaga ito. So, subukan mong lumikha ng mga suggestions, 5 suggestions na pwede o kailangan natin in our economy at bakit. At muli po, kami po ang inyong tuties at tutors of Arling Panlipunan Tutor-led po and Tutor Carl. Pwede niyo po samahan ng ating hashtag of the week. At syempre po, pwede po kayo maging tutie of the week next quarter. Muli po ang Arling Panlipunan Department po sa panguna po ng aming program head na si Tutor Carl. Ako po si Tutor Leonard at inyo pong live na mga kasama lagi tuwing Huwebes alas 3 hanggang alas 2:40 ng hapon. Siyempre po, live na live sa DepEd EdTech Unit at sa DepEd Ito Live Facebook pages and YouTube channels. At siyempre po, mahalaga sa amin ang inyong suggestions at ang inyong mga komento. You may email us at depededtech@deped.gov.ph. At siyempre po, dahil level up na po ang Ito Live, pwede nyo pong i-scan ng aming QR code at diretso magkomento sa amin pong live session this afternoon. At syempre po, huwag nang aalis dahil po kasunod na ang Aralin Panlipunan 10 with Tutor Edwin and Tutor Leia. Thank you so much, our dear tuties. Hello po and goodbye po sa inyo.